Yo, what's up mga Call of Duty Lesson Sounds? So for today's video, samahan niyo ako sa pag-install nito ating screen sa ating D10 full range speaker. So without further ado, let's go! So ayan guys, no? So ito yung mga materialis na gagamitin natin. So lalagyan natin siya ng foam tape. So nabibili lang to online. Ayan, ilalagay natin dyan sa mga edge niya, yung patungan nating screen. At saka yun yung mga screen natin guys. Pero isa lang yung gagawin natin para hindi tayo humaba. Tapos yung mga wood screw natin. Okay? So, start na tayo. Alright. So again guys, gagamit tayo nitong foam tape para sa ating speaker screen. Para iwas tayo vibration guys. And nabibili lang to online kaya hindi mahirap maghanap nito guys. Wala kasi ito masyado sa mga hardware or sa mga art materials guys. So nabibili to online shop. Ayan. So lahat ng ginawa natin dito guys mula sa speaker box at lahat na isa DIY lang po kaya freestyle yung pagkagawa nito. So wala tayong pinagkunan ng disenyo nito guys. So own design natin to. Kaya medyo hindi siya perfect guys to. Pero nung nasubukan ko to sa aking event guys is maganda yung tunog niya guys. Walang joke yun. Alright. And guys, so eto na, nalagyan na natin. So ready na yung screen natin nilagay. Okay. So para iwas vibration guys. Ayan, so lahat nalagyan na natin. Okay, so let's go. Okay, so lagay muna natin tong speakers natin. Ayan. Alright. And sa mga nagtatanong guys kung anong speaker na ginamit natin dito, ito po yung FT Star GH107. So hindi pa masyadong kilala guys, but sinubukan ko lang. So yung tunog niya guys katulad din ng hawig ng Crown GH105. Pero yung presyo guys napakamura nito. Alright. Okay, install na natin yung screen. Alright. So sa screen guys, pasensya na po kung hindi siya masyadong perfect yung pagka-bend kasi wala tayong metal bender. Kaya ano lang guys, yung marine wood lang yung gamit natin. Tapos pukpok lang ng pukpok. Ayan, so end up, ganyan yung naging itsura niya. But nagustuhan ko naman. Alright. And bali, 14 na piraso pala na wood screw yung nagamit natin dito sa isang speaker box sa kanyang screen. Alright. So, ito na nga yung last piece natin, guys. Ayan, so matatapos na to. Alright. Okay guys, so maglalagay na tayo ng logo. Ito yung logo natin, Martin Audio London. So, nabibili lang din to online. Alright, so ito, nilagyan natin ng double-sided tape na 3M para mas makapit siya, guys. So, 3M yung piliin nyo. Okay, so start na tayo. Alright. Again guys, so yung napili natin na logo is itong Martin Audio London. Ayan, so nabibili lang din to online, available po. Alright. Alright, so ito na yung naging itsura niya guys. Ayan. Ayan, tapos ito yung logo niya. Alright, so napakasimple lang. At actually nagustuhan ko. Ayan. Alright, so yun na nga yung kabuuang proseso ng ating pag-install ng ating speaker screen. Ayan. So sa mga nagtatanong guys, yung screen na to is nabibili lang online. Yung isang rolyo, 3 feet by 6 feet. So nagkakahalaga lang to around mga 1,200 to 1,500 yung isang rolyo na guys. Tapos maraming speaker na yung lalagyan nyo. Tapos ito, logo. Nabibili din online. So, maraming klaseng logo guys. May JBL, may Yamaha. So, ito yung nagustuhan ko. So, ito yung in-install natin. Tapos, yung sa paint guys, una kong nilagay is gloss na black. Tapos, matte black finish. Kasi kung matte black lang diretso guys, madali siyang matuklap. So, inuna ko muna. Pero mas maganda yung primer guys yung unahin. Pero, since wala ako nun, gloss finish yung first. Tapos, matte black yung second. Kaya ito yung naging texture niya. Tapos sa wood screw guys, piliin nyo yung flat yung bottom. Hindi yung paganon yung neck niya. Huwag yun kasi magpa-flash yun. So ito flat kasi yung ilalim. Ayan. So yun lang guys. Napakasimple lang yung ating speaker. So hindi ko pa nalagyan to ng dividing network kasi bibili pa tayo. So naka-capacitor lang to na 2.2 UF.
250 volts. Ayan. So, till next DIY project, mga Call of Duty Lesson Sounds. Alright.